Ngayong gabi, Pilipinas nasa panghuling spot ng mga bansang may maayos na public transportation batay sa Urban Mobility Index noong 2022. Libreng sakay sana sa EDSA Bus Carousel ngayong 2023, paano napurnada? At PUV modernization nitong Marso, nagdulot ng week-long strike mula sa mga grupo ng mga tsuper. Pilipinas, pupulso na po ang bayan ngayong gabi. Magandang gabi, ako si Brian Carolino. Pupulsuhan ng bayan ang istoryang kaugnay sa pampublikong transportasyon ng Pilipinas. Nakasentro sa tatlong mahalagang usapin ang programa natin ngayong gabi. Una ay sa global ranking ng urban mobility. Pangalawa, EDSA Bus Carousel. At pangatlo, sa PUV modernization. Tungayan natin ang mga isyong iyan, pati na rin sa aking inihandang opinyon, kaugnay dito, mamaya sa pagpapatuloy ng The Nation's Pulse. Samantala, pasadahan na muna natin ang iba pang mga balita. Umabot sa Task Force Delta ang sunog sa Manila Central Post Office nitong May 22, 2023. Iyan po ang pinakamataas na alarmang itedeklara ng Bureau of Fire Protection o BFP sa mga gusalit establishmentong patuloy na tinutupok ng apoy. Narito ang report. Umabot sa pinakamataas na fire alarm level ang sunog sa makasaysayang Manila Central Post Office itong linggo ng gabi ng May 21. Mula sa una nitong alarma bandang 11:41 PM ng linggo, iniakyat ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Task Force Delta ang sunog matapos itong abuti na ng 5:25 ng umaga ng Lunes, May 22. Pinaniniwala ang nag-ugat ang naturang sunog sa basement ng gusali hanggang sa tinupok na ng apoy ang iba pang mga palapag nito. Naitala ang 18 taong sugatan sa naturang insidente at tinataya ng mga aabot sa 300 milyon pesos ang kabuang bilang ng pinsala ng apoy. 6:33 na ng umaga ng Lunes nang maideklarang far out na ang sunog na kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad. Acquitted o napawalang sala sa 16 counts of graft ang tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Kung paano nangyari, alamin niya sa report na ito. Napawalang sala ng Sandigan Bayan ang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles at iba pang mga sangkot sa 16 graft cases kaugnay sa pork barrel scam matapos siyang hatulan ng not guilty plea ng korte. Bigo kasi ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Napoles kaugnay sa kinasangkutan nito sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ng ngayon senador na si Bong Revilla Jr. ayon sa desisyon ng First Division ng Sandigan Bayan. May tuturing na predicate crimes o krimeng parte ng isa pang malaking krimen ang plunder case ni Revilla na nauna nang nakonvict sa kaso ni Napoles kaugnay sa paglabak ng anti-graft law. Hinatulan naman ang guilty ng Sandigan Bayan 2nd Division si Napoles sa 2 pang count ng graft at 2 count ng malversation sa pagkakasangkot ni Napoles sa 7.6 million pork barrel fund ni Davao del Sur Congressman Douglas Cagas. Hindi pa rin makakalaya si Napoles sa pagkakaabsuelto dahil sa iba pa niyang mga naunang kaso bukod dito. Nasa ilalim ngayon ng state of calamity ang probinsya ng Aklan dahil sa African Swine Fever o ASF. Narito ang report. Idineklara ang state of calamity sa probinsya ng Aklan dahil sa dumadaming kaso ng African Swine Fever o ASF. Ayon ay matapos aprobahan ng Sangguniang Panlalawigan Aklan ang resolusyong magdedeklara rito. 40 baboy na ang pinatay at 7 bayan na ang positibo sa ASF ayon sa Office of the Provincial Veterinarian ng probinsya. Makakatanggap ng 2 hanggang 3,000 financial assistance sa mga hog raisers na maapektuhan. Nagsasagawa na ng checkpoints at monitoring ang mga otoridad, pati na ang pagdidisinfect upang maiwasan ang banta ng ASF sa Aklan. Sa ating pagbabalik, tutungo na tayo sa pinakasentro ng programang ito, ang public transportation ng Pilipinas. Walang bibitaw Blue Team, stay with us. Uy, pa-shoutout daw, sabi ni... Ay! At Juday!
libreng sakay no more dahil ang libreng pamasahe sa EDSA Bus Carousel ay may bayad na. Imbes kasi na libre, pinag-aaralan daw ng Department of Transportation o DOTR ang pagbibigay na lang ng diskwento o discount sa mga pasahero. Mas tinitingnan ng kagawaran na makapagbigay ng subsidiya at makapagbigay ng diskwento. Hindi raw kasi umano sasapat ang pondo dahil nasa 12 hanggang 14 million pesos daw kasi ang nagastos ng gobyerno sa libreng sakay nitong nakaraang taon. Gayong sa 2023 national budget, sa mga service contracting programs tulad ng EDSA Bus Carousel, 1.2 billion pesos ang nakalaan para rito. At sa pagwawakas nga ng libreng sakay, nabawasan daw umano ang pasahero ng EDSA Bus Carousel 20% sa kanilang pagtataya ayon sa Mega Manila Consortium Corporation o MMCC, isa sa mga grupong nagpapatakbo sa EDSA Bus Carousel. Yung pamasahe kasi ng MRT, kung ikukumpara sa amin, yung point-to-point namin, mas mahal. Matatandaan naman last year na pinag-iisipan din ng DOTR na gawing pribado ang pagpapatakbo sa operasyon ng EDSA Bus Carousel. Nagdulot ng isang linggong tigil pasada ang namimitsang POV modernization nitong Marso ngayong taon. Nagkilos protesta ang ilang mga grupo ng tsuper bilang pagtutol sa pag-modernize ng mga traditional na jeep. Ito ay matapos ipag-utos ng gobyerno na i-phase out ang mga traditional na jeep sa lansangan at palitan ng mga modernized na jeep na binili pa ng nakaraang Administrasyong Duterte simula pa noong unang simulan ang POV Modernization Program noong 2017. Kapag nangyari ito, hindi makakapasada ang mga tsuper ngayong wala raw silang pambayad, pambili ba ng pamalit sa kanila mga jeep. Sa December 31 ngayong taon ang ibinigay na deadline ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga tsuper at mga operators ng mga jeep. Samantala, magbabalik pa po tayo Blue Team. Stay with us. Blue Studio is coming! Presenting my newest Discord server, Blue Studio, a Discord server for all. Here in Blue Studio, everyone can do the following such as exchange conversations with each other, share original works in different aspects such as arts, music, and other related topics, use bots for entertainment, some streams, promote your own social media accounts such as YouTube channel, and more. Plus, expect that Brian will share his PowerPoint file templates for free. So, what are you waiting for? Join now and be part of Blue Team. Give that head to Sigma, hair for Sigma. Give that head for Sigma for his shining bulb. Give that head to Sigma, hair for Sigma, long hair for his shining bulb. Tangki, 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 tangki. 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 Kulelat ang Pilipinas pagdating sa kahandaan sa urban mobility. Ayon yan sa 2022 Urban Mobility Readiness Index ng Berkeley University of California. Out of 60 countries sa buong mundo, kabilang tayo sa tinatawag nilang lagging countries or lagging cities. Mga syudad itong nasa pinakamababang ranggo pagdating nga sa urban mobility. Nasa 58 spot, pangatlo sa may kulelat na ranking ang Manila. Malayo sa syudad ng San Francisco sa Amerika na nasa unang ranggo ng index. Pagdating sa public transit, pang 56 lamang ang Maynila. Ang Hong Kong naman ang nanguna. Kalidad ng mga pampublikong lansangan, pampublikong transportasyon, at iba pang may kaugnayan dito ang tiniting ng batayan ng naturang pag-aaral. Dapat makita na integrated, accessible, sustainable, innovative,
collaborative at resilient ang bansa pagdating sa urban mobility. Tinitingnan din ang air quality, noise and light pollution, restraint, walkability, car-free zones, cycling infrastructure, rail network, strength of multimodal network, government investment in charging stations, direct electric vehicle incentivization, electric charging station density, public transit utilization, car ownership moderation, cycling adoption, disaster risk-informed development, climate-related losses, at electric vehicle market share in sales. Pati na ang transit commute speed, public transit affordability, rail network, public transit station density, length of walk to public transit, strength of multimodal network, diversity of public transit modes, public transit operating hours, transit estimated time of arrival, multimodal app maturity, public transit utilization, share of time in public transit, at autonomous transit in operation. Samantala, Blue Team, magbabalik tayo sa ilang saglit. Stay with us. Sa lahat ng mga ibinato kong opinyon dito sa The Nation's Pulse, ito na yatang masasabi kong pinakahuli. Bakit ka mo Blue Team? Hindi ito dahil sa ito na ang huling episode ng The Nation's Pulse at ng BCRC3 TV. Pagod na kasi ako eh. Pagod na akong mag-commute. At pagod na rin ako makita kung paano maghirap ang ating mga kababayan sa pagsakay sa mga pampublikong lansangan sa Metro Manila. Sa datos pa lang ng pag-aaral ng Berkeley University of California, pang 58 ang Maynila sa 60 countries worldwide pagdating sa kahandaan sa urban mobility. At kahit hindi naman siguro pakitaan ng datos, obvious naman siguro dahil kahit ako, commuter din. Hindi ako bulag. Hindi tulad ng mga nasa katungkulang nakasasakyan. May sarili sasakyan. Mga hindi commuter at hindi nakikita ang realidad sa lansangan. Tulad na lang kamo ng libreng sakay, malaking bagay na sana upang makatipid upang ang mga Pilipino gayong bumabangon pa lang ang bansa sa COVID-19. Kita naman sa 19% ng mga nasa adult labor force na walang trabaho ayon sa Social Weather Stations o SWS. O kung may trabaho man tulad ni Maria Felargo, isang manggagawang nasa minimum wage ang kinikita. Ganito ang nakakaltas sa kanilang sahod sa pamasahe pa lang. 360 sa isang linggo. Kasi tatlong sakay ng jeep. Tapos 12 yung pamasahe times 3. 372. Nasa 360 yung namin sa isang linggo. Kaya ang pag-asang maibabalik pa sa libreng sakayang EDSA Bus Carousel, mukhang hindi na yata mangyari yun. Maliban na lang kung tanda pa nila ito
Di ba hindi pa naman nabababa sa mga department at diretso sa Department of Transportation bago po yung ibababa sa LTFRB. But tama ka, baka we're looking at the second quarter. Hopefully kung makakahabol ng first quarter, the better. Pero kung sakali, baka second quarter. Unfair, ano? Gayong nagbabayad naman ang taong bayan ng buwis. Pero ang sukle, hirap ibigay. Dahil ang bigay, nagiging lagay. Walang magawa ang Pilipino kundi ang sumunod. Gaya ng mga tsuper ng jeep na hanggang December 31 na lang ang deadline ngayong taon. Hindi yan ma-extend kung hindi sila nag-transport strike. Na kung sa tingin ng iba ay pasakit sa ilan. Para sa mga jeepney drivers, ito ay isa nilang paraan. Paraan upang sila ipakinggan dahil wala silang boses na maisisigaw sa gobyernong ang pondo sa transportasyon ay aabot ng bilyon. Tulad sa mga service contracting programs na EDSA Bus Carousel na may nakalaang 1.2 billion pesos na pondo. Para saan nga ba ang para? Para po sa tabi, kung ang para ay para lamang pala sa mga nakaluklok, para sa mga nakakurbatang politiko, na ang mga tsuper na araw-araw kung kumayod sa lansangan ay nakakaltasan pa o makakaltasan pa ng karapatan para maghanap buhay. Magkaroon pa kaya ng pagsulong sa transportasyon dito sa Pilipinas? Sana nga, Blue Team. Sana nga. Panawagan namin bilang sambayan ng araw-araw sumasakay sa mga pampublikong transportasyon at mga driver na araw-araw pumapasada sa mga pampublikong lansangan sa Maynila. Para po sana sa amin. Nawa ang bayan ay napulsuhan ng ating talakayan ngayong araw. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, Blue Team. Ako po si Brian Carolino. At ito ang The Nation's Pulse. Susunod na po ang B-Podcast. Live na live po yan, Blue Team ha. You're still watching BCRC3 TV. Stay with us.